January at saka February talagang normal na matumal ang benta at sinabayan pa nga ng parating pag-ulan. Kaya ang resulta, walang gaanong lumalabas. Kaya sobrang tumal. Nakarelate din ba kayo guys? Okay lang yan. Bilang mga taga-benta, dadaan talaga sa taon natin yan. Kaya kailangan talaga sa atin guys, hanggat maaari is makahanap tayo ng mga ibang alternatibo na pagkukunan. At syempre, kailangan natin ng mga sidelines para naman makaprepara tayo kagaya ng mga panahon na ito na walang gaanong pumapasok sa ating mga tinda or walang gaanong pumapasok na customer sa ating mga tindahan. Kaya dito sa store ko guys, ang naging sideline ko is mag-load at mag-cash in and cash out sa GCash. Wow. Actually, almost 1 year ko na din itong ginagawa dito sa store at sa totoo lang, napakalaking tulong niya para makadagdag sa mga pambayad sa ating mga bills at sa ating mga expenses mismo dito sa ating tindahan. Sa mga gusto namang sumubok sa mga ganitong sideline, i-testing nyo lang guys. Kailangan lang naman na verified ang iyong GCash at saka mayroon tayong kaunting pera na pampuhunan sa pag-cash in and cash out. At saka para naman sa mga gumagawa na nito, share nyo naman mga guys, baka may suggest pa kayo na pwede nating pagkakakitaan, di ba? Maganda din naman ang kitaan sa GCash. Kailangan mo lang i-track yung records mo within a month para malaman mo kung gaano ba kalaki yung naging income mo sa sideline mo na ganoon. Dito kasi sa ganitong sideline sa GCash is lalaki talaga ang kita mo kapag mas malaki yung mga transactions mo. Ibig sabihin, kakailanganin mo ng medyo malaki-laking pera na pang-rolling baga or pang-cash flow. In fact guys, tumatanggap nga ako dito ng kagaya ng bills ng home credit at saka bank transfer. Pero sa ganoong mga transaction is mas malaki na yung charge na per transaction. Kanya naman kasi talaga tayo guys na mga negosyante, kahit anong opportunity na nasa harap natin, susubukan natin yan para lamang kumita para sa ating pamilya. Para naman sa mga kanegosyo natin dyan, mag-comment naman kayo, baka meron kayong may offer or maitulong na additional pagkakakitaan. Pero wag naman sana yung medyo malayo na sa mga linya natin. Madagdag ko lang pala guys, since na hindi naman tayo gaanong maraming pera, tapos meron naman tayong ideya kagaya nito sa cash in and cash out sa GCash. Kadalasan kasi sa ating may mga negosyo is mayroon tayong mga kakilala na may mga pera. So, ibig kong sabihin, pwede nating pagkakitaan ng GCash habang ginagamit yung pera ng iba. Yung mga kakilala natin is pwede silang mag-invest sa ating ideya. Since na mayroon na tayong pwesto, malaki talaga ang posibilidad na maglalagay sila ng pera sa ating ideya. Kaya mga guys, nasa sa atin na talaga kung paano tayo didiskarte. Ingat din pala kayo guys sa mga modus sa GCash hanggat maaari, or talagang gagawin nyo ay huwag kayong magka-cash in or magsisend ng pera kapag wala pa kayong nakikitang pera na hawak ng inyong customer. Kaya pasensya na talaga guys, medyo maingay talaga during time na nagbo-voice over ako. Maraming sasakyan na dumadaan at saka yung panahon na ito talagang wala akong benta. Napakatumal, walang katao-taong pumapasok sa shop. Kaya napagawa talaga ako ng video dahil sobrang na-appreciate ko yung tulong ni GCash dito sa aking business. Kaya hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood.